Ito po ang presence ng US Navy, yung kanilang eroplano. Totoo po ba ito? Breaking news, Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Hindi dapat maging kampante ang bansang Pilipinas dahil sa mga tinding tensyon ng China sa South China Sea. Samantala, Senador Robin Padilla binatikos ang eroplano ng US habang nasa gitna ng resupply mission ang mga barko ng Pilipinas. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Hindi dapat maging kampante o magpabaya ang Pilipinas sa gitna ng patuloy ng karira para sa teritoryo at impluensya sa West Philippine Sea at sa buong mundo. Sinabi ng Department of National Defense na si Gilbert Gibo Teodoro Jr. ang tindi ng pangangailangan tumuon sa pagprotekta sa ating soberanya, sa ating mga karapatan, sa soberanya sa exclusive economic zone at ang iba pang jurisdiction ng bansa ay nagiging higit na mahalaga ngayon dahil ang buong mundo ay nasa karera para sa mga mapagkukunan sa isang lahi, para sa mga teritoryo, sa isang karera para sa mga pagkukunan. Nagpa ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. We cannot be laid back here. Ay niya sa pandinig sa commission ng appointment sa kanyang interim appointment bilang Defense Secretary. Ayon kay Teodoro, kailangan maging kognisan ang bansa na itinuturo na ang bansa ay maaaring gumamit ng diplomasya. Gayunpaman, kung ang diplomasya ay hindi na back up ang isang malakas na spinal cord, kung gayon tayo ay mapipigilan ng isang malakas na pwersa. Sa parehong pandinig, inihayag ni Secretary Gilbert Gibo Teodoro ang makabuluhang pagbasa sa mga banta sa panloob na seguridad ng bansa. Ngunit iginiit na hindi dapat maging kampante ang Pilipinas sa kabila ng pag-unlad nito. Sinabi ni Teodoro na ililipat ni Defense Secretary ang focus nito mula sa panloob na depensa patungo sa panlabas na depensa. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Gayunpaman, binigyan din niya na ang lipat na ito ay hindi dapat isakripisyo ang mga pakinabang sa panloob na seguridad sa gitna ng panawagan para sa isang nakatutok na mas organisadong paghawak sa West Philippine Sea. Iminungkahi ng isang mambabatas ang pagtatag ng isang West Philippine Sea Authority sa ilalim ng Office of the President. Sa kanyang House Bill 9027, sinabi ni Parañaque City Representative Gustam Bunting ang Special Authority ay ilalaan sa Protection Management at Sustainable Development of Maritime Resources Authority within the West Philippine Sea. Iminungkahi din ang katawan ay magiging instrumento din sa pagtataguyod ng mga karapatan ng Pilipinas sa soberanya, pagprotekta sa yaman dagat, ito pag-ambag sa katatagan at kooperasyon sa Rio. Dagdag pa dito, ang panukalang batas na ito ay naglalayong tugunan ng mga komplikado at hamon na nag-uugnay sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagbalangkas ng isang malinaw na balangkas para sa pagtatag at pagpapatakbo ng West Philippine Sea Authority. Ay niya ang West Philippine Sea ay sumasaklaw sa eksklusibong zonang pang-ekonomiya ng bansa at may hawak na mahalagang ekonomiya kapaligiran, stratehikong kalagahan para sa Pilipinas. Samantala, ang ating mga senador ay may posibilidad na aprubahan ng mas malaking budget para sa Philippine Coast Guard na naging prominente sa pag-arang bakasyon ng China sa West Philippine Sea. May magandang balita tayo. Ang Senado ay isa sa nagkakaisa na tutulong kami sa inyong budget. Sa darating na budget hearing, dadagdagan namin ang iyong mga pondo para sa 2024, maging confidential intelligence fund o pondo na maghahanda sa inyo ng maayos para sa inyong mga pangangailangan sa West Philippine Sea at proteksyon sa buong bansa. Payag ni Senate President Juan Miguel kahapon pampublikong pagdinig sa Senate Committee on Pambansang Depensa na pinamumunuan ni Senador Jinggoy Estrada. Pinuri niya ang mga opisyal at tauhan ng Philippine Coast Guard sa pag-aalay ng kanilang buhay para mapanatiling ligtas at ligtas ang ating mga tauhan sa West Philippine Sea. Nais ng Philippine Coast Guard ng karagdagan na lokasyon ng 1.3 bilyon para sa susunod na taon. Ang budget na ito para sa taong ito ay umabot sa 21.9 bilyon. Ginagawa ng Philippine Coast Guard ang trabaho. Gagawin namin ang trabaho namin. Iyon ang pinakamahalaga. Makikipagpulong ako sa Coast Guard, Navy, Army at Militar sa kanilang listahan ng nais tulungan. Kahit anong political affiliation, tayo majority or minority, we are united to support
the Senate President. Nagpayag din siya ng pasasalamat sa suporta ng US at iba pang kaalyado sa posisyon ng Pilipinas sa isyu sa South China Sea. Hindi natin kayang mag-isa. Kailangan natin ng tulong kapanalig. Tinatanggap namin ang tulong ng Amerika, Australia, Japan, South Korea, European Union. Nag-alok sila ng tulong hindi lamang sa mga kagamitan kundi pati na rin sa tulong pang ekonomiya. Alam nila na ibang bansa ay maaaring i-states tayo. Sang-ayon naman si Senator Mig Zubiri, Senador Estrada, dapat tanggapin ng bansa ang mga alok na tulong mula sa ibang mga bansa. Gamitin at tanggapin natin, aminin man o hindi. Kailangan natin ng tulong mga kaibigan dahil sa mga kalagayan sa pagtatanggol ngayon. Walang kami sa posisyon na tumanggi. Kung may ibibigay sa atin mga kaalyado na US, New Zealand, Australia, Japan, South Korea, tanggapin natin. Ayon naman kay Senador Robin Padilla sa kanyang bahagi sa question sa presensya ng US Navy aircraft sa panahon ng tensyon, failed resupply mission noong Biyernes sa Ayungin Shoal. Tinanong niya ang komite kung talagang kailangan ng tulong ng US para sa operasyon. Humihingi ng paglinaw si Estrada kung ang tagumpay ng resupply mission ay maiugnay sa pagdating ng aircraft ng US. Giniit ni Defense Undersecretary Ignacio Madriaga na naging matagumpay ang resupply mission dahil sa tapang ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard Navy. Sinabi ni Padilla nakakatulong siya sa paghahatid ng mga probisyon sa Sierra Madre sa Ayungin sakay ng isang bangka. Sinabi ni J. Batong Bakal, Executive Director ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, na ang mga Chinese ang may mga pananagutan sa mga provokasyon sa South China Sea. Anya, ang Chinese Coast Guard, hindi katulad ng Philippine counterpart nito, ay hindi isang ahensya ng sibilyan. Sinabi rin ni Batong Bakal na ang sasakyang pangipapawid ng US ay hindi lumalabag sa internasyonal na batas dahil sinusubaybayan lamang nito ang resupply mission na nagaganap sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Ang malinaw ay ginamit ng China ang Coast Guard nito upang ihinto ang resupply mission katulad ng nakikita sa mga video. Dagdag pa ng Senador Robin Padilla, paikot-ikot ang aircraft ng US habang naghahatid ng resupply mission sa BRP Sierra Madre habang hinaharang naman ng mga Chinese Coast Guard ang mga bangka ng Pilipinas kasama ang dalawang barko na Philippine Coast Guard na nag-escort ito. Sinagot naman ito ng Philippine Coast Guard. Ayon pa sa ating Philippine Coast Guard, ang aircraft carrier ng US ay walang nilabag na batas sa bansang Pilipinas. Ito ay lumipad dito para makita ang ilalim kung ano ang ginagawa ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas. Kung gayoy, nakatulong ba ang aircraft ng US sa pagsubaybay sa resupply mission dahil makikita mula sa itaas kung ano ang ginagawa ng mga sasakyang pandagat ng China sa mga barko ng Pilipinas na maghatid ng mga supply sa barkong Sierra Madre. Dagdag pa ng Philippine Coast Guard, walang ginawa ang eroplano ng US sa mga barko ng Pilipinas. Kung may ginawa man ay ang Chinese Coast Guard, mga barko ng Chinese na hinabol ang mga barko ng Pilipinas na maghahatid ng resupply mission sa barkong Sierra Madre. Kaya dapat ang sisihin ng China, hindi ang US. Kaya dapat magkaisa tayong mga Pilipino na ipagtanggol ang ating teritoryo. Kung ang ibang bansa nga nababahala sa atin, handang tumulong at palakasin pa ang depensa ng bansang Pilipinas, bakit hindi natin gawin ng mga Pilipino? Magtulungan, magkaisa. Para sama-sama tayo, sama-sama natin labanan ang mga pang-aapi at pangbubuli ng China sa ating mga Philippine Coast Guard, lalong-lalo na sa ating teritoryo na pag-aari ng bansang Pilipinas. Hindi dapat ang China ang pumapasok dito sa ating exclusive economic zone. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo? Ano ang masasabi mo sa naging komento ni Senador Robin Padilla? At siyempre, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay huwag mo naman kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong latest natin. Maraming salamat po sa iyong pakikinig at panunood sa mga latest video natin. Hanggang dito na lang.